Ah. Bago ang kaguluhan na yan, mapayapa ang pag-alis ko mula dito sa Gubat Sorsogon. Bye-bye! Let's go! So, pinili ko na madaling araw umalis dahil sa wala naman masyadong threat dito and sobrang ganda ng kalsada. Hindi pa ako nakakalayo ay nakaranas na ako ng palaisipan. Ano yung nakikita ko sa dulo? At parang... si tatay. Hindi ko kasi siya may sasakay eh. Sayang. Sayang siya na. Kaya naman, hindi naman natatakot si tatay. Natakot ba siya? Sayang siya na kayo. Hindi ko siya may sasakay kasi meron pa akong isang bag dito sa likod. Kaso ang layo ng ano niya. Sakay ko kaya? Layo ng lalakarin niya eh. Madilim pa pati. Madali niya yung bag ko. Alas 3. Tara, balikan natin. Mukhang wala naman siya sasakyan eh. Na, ako lang mag-isa kasi. Ako lang mag-isa eh. Sensya na kayo ah. For safety reasons, ako lang mag-isa. Tsaka gabi. Madaling araw. Kaya na ni tatay yan. Minabuti ko na lang na hindi isakay si tatay dahil minsan kailangan nating unahin ang sarili nating kaligtasan. Marami pang tinatagong kagandahan ng aking probinsya. Peak riding experience ang Sorsogon. Bago ako makarating dito, bumiyahe ako na 3 araw papunta dito sa Sorsogon at 2 araw naman ako nagstay at nakapag-Sorsogon loop pa nga ako nung nakaraan. Palagi akong umuwi dito dahil taga dito talaga ang angkan ko. Kaya tuwing may pagkakataon, umuwi ako. Pero syempre, kagaya ngayon, kailangan nang bumalik kung saan tayo galing, pabalik sa ating mga responsibilidad. Ang DPWH Sorsogon ay hindi korap. Sa pag-uwi ko, hindi na nakakatakot ang pakiramdam dahil mas malakas na ang ilaw ko kumpara sa dating wala akong MDL. Sa totoo lang, mas masarap bumiyahe ng gabi kaysa sa umaga pag pauwi ng Bicol. Pero kung manggagaling kayo ng Maynila, ibang usapan na yon dahil sa lubak na kakaharapin nyo sa dilim. Parang umuuga ako. What the heck? Bakit parang... Wait lang. Parang gumigiewang ako or something. Check natin. Pa-flat na ako. Water. Ay, pabili po. Apo, ito po, tart. Roasted. Ayun, nakabili tayo ng souvenir dito sa Ginobatan. Tayo mapagbigyan. Ayun o. Patagod siya sa ulap dahil maulan. Pagdating ng Ligaw, madilim at malabo dahil sa hamog at habang tumataas ang araw ay siya ding pagdami ng naglalakihang truck at bus sa daan. Ah, usog yung bag ko ah. Ow! Budget biyaya, no? Right, no? Kaya pamilyar yung... Nag-focus kasi ako sa Isa sa mga manonood natin ang nakakita sa akin dito sa Shell Bato at mula dito naging mabait na ang panahon. Yung sinasabi kong minalabak to na buwa, eto yon. Sa mga first time na dadaan dito, ito yung madilim na part. Ito, may mga puti-puti na, yun know, Dubai dahil sa Bulkang Mayon. Kasi actually ngayon ang Bulkang Mayon pumuputok eh. Tuloy-tuloy na ako hanggang sa makarating ako dito sa Lopez, Quezon na tinulugan ko ngayong araw at kinabukasan naghanda para harapin ang ikalawang araw para umuwi. Ito din ang pinakadelikadong araw ng ride na to. Madaling araw pa lang umuulan na, marami ding kasabay na truck sa kalsada.
May pagkakataong sobrang dilim at ako lang ang bumabagtas. Oh. Ba? Pagdating ng seaside, ang lakas ng hangin. Hindi maiwasan na gumalaw ang motor pakaliwa, kaya dahan-dahan lang ako at baka biglang kumabig. Kahit na delikado at madulas, hindi ko pinalampas ang ganda ng bituhang manok. Kapag umuulan, mas lalong umaangat ang ganda ng lugar na to. Sobrang tagal na yan, no? Ay, mali! Aray ko! Kara, oh. Yung truck, hihilahin ng truck, hihilahin ng truck, hihilahin ng truck para hilahin to. Pagdating naman sa FAMI ay nabigyan ako ng pagkakataon na makapagpalit at makapagpatuyo ng damit hanggang sa makarating ako ng Norsagaray Finally! at makitulog ulit sa aking pamilya. At sa huling araw ng ride ay napakaganda na ng panahon. Mula Norsagaray, bumiyahe ako ng Zambales ng halos 5 oras at nakauwi ng alas 7 ng gabi sa bahay. Nakita ko na hindi lang papunta ang hamon sa bawat ride. Hindi natatapos ang pag-iingat sa destinasyon. Minsan, nasa pag-uwi ang tunay na laban, ang tunay na susubok ng iyong katatagan. Ito ay isang pagkakataon upang muling maranasan ang ganda ng isang lugar. Pagkakataon din ito upang mag-uwi ng alaala at kwento. Kung ang unang pagpunta ay para sa aking sarili, ang pag-uwi ay sa pamilya ko naman.